Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so sabi rito, hindi basta isusuko dahil, hindi raw basta isusuko si Bato de la Rosa dahil nga meron ng extradition. Ito, sabi ni E.S. Bersamin, tanong ko nga sa inyo, nang-good time ba to? Sabi niya na, Bato will not be automatically handed over to the ICC. Not anymore. Lagiya. The Supreme Court has since come out with a new rule on extradition requiring a prior resort to a court before the person subject to extradition may be brought out of the country. Sabi niya rito, person subject to extradition. Alright. Yan. Ngayon, ito rin, yung abogado ni Bato de la Rosa, hindi naman si Bato nagsabi nito na ayon daw sa international law, hindi raw po sinusuportahan ng international law ang immediate surrender sa ICC. Okay, ang argumento dito ng abogado niya, si Torion, ay iba naman ang tirada nun. Hindi ba sinasabi natin, hindi applicable yung nilabas ng Korte Suprema na rules sa extradition. Bagkos, ang ginawa ni Torion, ang tinira naman niya, kulang daw po ng implementing rules and regulation ang Republic Act 9851, yung International Humanitarian Law, yung Section 17, second paragraph. Yun. Yung option doon, kulang daw yun. Wala daw IRR yun. Bakit hindi naglabas ang ICC the Supreme Court recently? Bakit yung nilabas lamang nila na guidelines ay yung yung para doon lang sa extradition, 'di ba? Ito po kasi yung pinagtatalunan dito. No, ako tingin ko si Bersamin ng good time lang ito inuuto lang nito sila Bato de la Rosa. Remember, dating Chief Justice si Bersamin, for him not to understand this. Nanliwaliwanag nito. Kaya nga sabi niya, not anymore. Teka ha. Ayan yan. Sabi dito, so, RA 9851, Section 17, and then second paragraph, nakalagay rito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense, in this case, si DOJ yan with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. So yung mga pinarurusahan po ng mga kaso sa ilalim ng batas na to, katulad rin namang kaso yan nung mga hinahawakan o dinidinig ng ICC. No? Ang sinasabi ay magpapaubaya na lang, maaaring magpaubaya, may dispense with the investigation daw po na ginagawa na ng ibang korte, no? Or international tribunal. Hindi na tayo mag-i-investigate ng sarili. Nasa atin po yun. Option po natin yon. So, ibig sabihin, kung pinili natin ang option na yon, in the case of Duterte or in the case of Bato de la Rosa, wala hong kaso, wala hong paglabag. May ang sinabi, hindi po sinabing hindi ho sinabing must investigate also. Di ba walang ganon? O hindi ho sinabing cannot dispense, di ba, with the investigation of another blah blah blah. Now, eto pa ha. Sa halip daw, etong relevant authorities, maaari daw nilang isuko or ipatapon ang suspected or accused persons na nasa Pilipinas sa appropriate international court. In this case, the ICC. Or to another state pursuant to applicable extradition laws and treaties. So, ang sinasabi niya rito, pwedeng ipatapon yung suspect na nasa Pilipinas na hinihingi ng ICC o maging ng estado.
Pero ang pagpapatapon daw ay nakasalalay sa batas ng extradition at tratado. Yun ang sinasabi rito. So bakit kailangan mo pa nga naman kasi rito ng IRR sa surrender? 'Di ba? Ba't pag IRR pa kayo diyan? Haba ng panahon 'yan, hindi ninyo pinagawan ng IRR 'yan. Hindi po kasi nila na-anticipate na gagamitin ito. 'Di ba? Tandaan niyo, kapag walang nagsasabing bawal, base sa batas, 'di ba, Attorney Maripas? Kapag walang nagsasabing bawal, ibig sabihin pwede. 'Di ba? Now, ito yung inilabas ng extradition proceedings na inilabas ng Korte Suprema. Tignan nyo ha. Sabi rito, extradition means the removal of extradite from the Philippines or blah blah. Extradite is in any individual in the Philippines or suspected blah blah blah. Ito, extradition is a proceedings. Our proceedings are conducted to verify whether the request complies with the applicable laws and treaty. Diba? So yung proceedings na gagawin, titignan kung meron bang applicable na batas. Kasi meron po tayong kinakailangan. Yung iba, mayroon tayong extradition treaty. Titignan doon. Krimen ba yung kaso niya dito sa bansa natin? Nagre-request kayong ipadala dyan. Krimen ba rito sa amin yan? Pagka hindi, ilang taon yung parusa pang natitira? O less than 6 months na pala yan eh. Hindi na natin papa-extradite. Yung ganon. Ilibre na natin to. Yan. If puro extradite yan. The petition must contain the information laid down in the rules and must include supporting documents. Okay? So isahin natin to ha. Yan. Before issuing warrants, the extradition court must review the petition ex parte to check if it is sufficient in form and substance, complies with the law and the applicable extradition treaty. Parin puro ganun di ba? Ibig sabihin, kinakailangan, base sa nilabas nila, mayroon talaga tayong extradition treaty with the requesting party. Now, ang ICC wala Wala tayo na, hindi na tayo member. Sabi nga rin nila, ang requesting party po na binabanggit dito, yan sa nilabas na to, ay base po sa definition, sa standardly, yun pong requesting party, or requesting state, ang ibig sabihin po noon na state, yun pong estado mismo ang binabanggit. Ayan requesting state. Estado yan. Kapag sinabing estado, kailangan mong tignan paano yan nasasabing estado. Kailangan meron niyang 4 na elemento. Teritoryo, may sariling gobyerno, sovereignty. Ibig sabihin ng sovereignty, nakakapag gobyerno. Okay? Yan, nakapangyayari. Yan, nakakapag-gobyerno. Yan ang sovereignty. Sabihin nyo nga po, sovereignty. Sovereignty. Okay, sovereign at saka yung tsaa. Sovereignty. Hindi po sovereignty. Okay? Yung iba abogado na, sovereignty pa bigkas. So meron yan, territory, government, sovereignty, ang pinaka-importante, tao, population. Tapos territory, yan. 5 pala. Yan ang kinakailangan nila dyan. Yun pong ICC, hindi po maituturing na estado. Pwede siyang maituring na requesting entity. But entity, that is a general. It refers to anything that exists like matter. Yang entity. Diba? So iba po yun si ICC. Hindi po talaga pasok dito. So yung sinasabi ni Bersamin, sorry ha, pero hindi naman sa binabasag ko, pero nang good time lang yun para mauto lang. Nakikita ko rito kasi ngayong nangyayari, pareho ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Tinorete ang utak ng kampo nila. Imagine, nasa safe haven na si Digong, Mindanao, Davao City. Mahihirapan si Torre, hulihin yan doon. Diba?
Ano nangyari? Pinayuhan nila akla na, nako Tatay Digong, delikado ka dito. Imagine, ha? Si Kibuloy hinukay sa lupa. Binungtas ang KOJC, wala kang nagawa. Oh, yung mga DDS nakanganga, ang kingdom member. Anong nangyari? Walang talabang mga dasal. Kaya nako, sabi mo hindi ka pababayaan ni Xi Jinping. O di pumunta ka na doon. Punta ka na, magsika na ng asylum kay Xi Jinping. O eto namang si Tanga, tiwala, sabi niya, di ba sabi niya dati, nung may alam niyo, hindi naman po si PBBM lang nakaranas ng ganitong situation pinababagsak ang gobyerno eh. Si Duterte rin, baka nga napaaga pa si Duterte kung walang, he was saved by the pandemic eh. He was saved kaya prinulong ni Duterte yung ano eh, tawag dito, prinulong ni Duterte yung pandemic. Diba? Ngayon, ayun, tama yan sir. Hindi kailangan ng IRR. Sabi nga po sa batas ay ganito, kung ang titik ng batas ay malinaw, you don't need further interpretation. You just have to do is to apply the law. Oh, di ba? Okay, now, nung kay Duterte, anong nangyari? Teka, saglit. Sorry, excuse. si Xi Jinping. No, Xi Jinping. Anong nangyari? Pumunta siya ng Hong Kong. What happened? 'Di ba? Sabi nga they're supposed to stay until in the afternoon. But the following morning, 'di ba? The following day, they were shooed away back to the Philippines kasi ang custodial state po na huhuli kay Duterte noon ang China. Ayaw ng China na masira ang kanilang reputasyong iniingat-ingatan. Na yung kaibigan nila, dinampot pa nila sa visa ng membership nila sa Interpol. Oh. Diba? Pinauwi rito. Planado yan. Group effort yan. At alam ni PBBM yan. Kasi pag may mga ganito, unang-una po dyan na nakakaalam at nagkakaroon ng desisyon talaga is none other than but the president. He can stop that eh. Now, wag na natin gawin yan. Kaya alam, may consequences. Oh. Pagpapalit mo pa ba naman ang interes ng bansa sa isang taong may kasong krimen at aminado? Diba? Kung baga hindi naman ang judge, hindi mahihirapang litisin niya at hatulan. Aminado eh. Oh, may ayan. Okay? So hindi po applicable yung sinasabi nila na na may extradition. Hindi tayo member. At saka ganito, ang extradition po, it is a state-to-state action. Okay? Na ang legal basis nito ay yung extradition treaty with the requesting state. Pangatlo, kailangan the duality of the criminal offense. Krimen yan sa inyo, krimen ba yan sa amin? Like in the case of Maharlika, we have extradition treaty with the US. Ang problema, krimen sa Pilipinas yung paninirang puri. Pero kay Maharlika sa California, hindi, civil. So hindi po pwede. Oh. That's right. Katulad nung nangyari rin nung kay Tives, napauwi rito. Sila Alice Guo na nagsipagpakasan. Hindi lang yun, marami, di ba? Sabi ni attorney, in general, the legal principle for individuals is that everything which is not forbidden by law is allowed. Sabi ko kanina, nakalimutan ko yung Latin maxim dyan na nagsasabi niyan, maikli lang yun na ang sinasabi, kung walang batas na nagsasabing bawal, na ito'y bawal, then ito'y pwede. Yung ganon. Sabi, this means you can do something unless there is a specific law or regulation prohibiting it. Parang sine pene lehis ata yun, yung ganon. Kalimutan ko lang yung legal Latin maxim na yun Again, thank you, attorney.
Okay? So wala hindi ano to. Yung ano kasi yung sa ICC, request lang ang sa kanila. Ang problema, hindi tayo member. Hindi tayo member. Oh. So meron tayo lang sa kanila na relationship na nakadepende sa cooperation. Oh, kahit naman member tayo eh. Hindi wala lang doon yung pagiging mandatory. Pero yung pareho lang din yung cooperation. Paano tayong makikipag-cooperate sa international court? Hmm. Or not international court but yeah, international tribunal ganyan. 'Di ba? Depende lang doon. Kaya lang nga sabi ko nga sa inyo, kapag tayo ho ay nagmatigas na hindi po natin ito igalang sa kabila ng ultimo yung mga bansa na malalaking ekonomiya, maliliit na ekonomiya, magulo, matinong bansa ay miyembro ng ICC, 'di ba? The court of last resort katulad ng Pilipinas, we need ICC kasi palagi po meron tayong failure of justice. Dahil po ang failure of justice ay nagaganap kapag pinairal ang ano, pinairal dito ang palakasan system. Like what happened to Kibuloy? 'Di ba kinasuhan ni Amanda doon pa sa Davao City? Dapat ang ginawa ng Davao City prosecutor ng DOJ doon ay ni-refer ang kaso dito sa head office. 'Di ba? Ang dahilan is conflict of interest dahil maimpluwensya sa kanila si Duterte. Hindi, dinismiss nila, di pinareview sa main. Inupuan ngayon. Yun ang mali nila. Dapat dinismiss na nila ng maaga. Pinabayaan nila. Di pagdating nito ni Boying Remulla, binuhay yung kaso ni Kibuloy sa DOJ. Nagkaroon ng indictment. Nakasuhan si Kibuloy sa korte. Hindi sa Davao City kasi nga conflict of interest. At saka ang lakas niya doon. Di ba? So, dito siya sa Metro Manila kinasuhan. Dapat ganun eh. Meron tayong ganyan talagang selective failure. Tawag ko dyan, selective failure of justice. Pagka ganyan po, ang sinabi po doon, kaya court of last resort ang ICC, kapag nagkaroon kasi ng failure, hindi po sinabi roon na selective ba? Diba? Nawawala na po kasi ang hustisya kapag nagkaroon ng selective justice tayo. Yan, thank you. Yan yun. Nullium crimen, nulla pena sine lihe. Ito na lang pala yung natandaan ko. Pena sine lihe. Yan. Nullium crimen, nulla pena sine lihe. Thank you. Sobra po talaga yung palakasan dito sa atin sa Pilipinas. Yan. Kinsin Cold War. Yan. Halos lahat sa government, magkakamag-anak na ang apelido. Tayo boto tayo ng boto ng political dynasty members Diba? Pinalalakas natin sila habang pinahihina natin ang public service, pinahihina natin ang justice system. Ang nangyayari, what we have is the justice system because of the selective failure of justice. Right? Kaya, again, ang verdict ko dito, sinasabing ito ni Bersamin, ni dating Chief Justice, good time. meron po talagang group effort na naman na nangyayari ngayon para naman maaresto si Bato de la Rosa.